Napaka-sexy niyo ho talaga. Sus, bolero ka talaga. Kahit ba na may edad na ako, sa tingin mo sexy pa rin ako? Oo naman, Ninang. Abay, mas sexy pa nga kayo kay Mrs. Huwag mo akong masyadong bulahin, Dadoy. Mabilis lang akong ma-inlove. Isang pagkakasala, isang pagtataksil. Hindi lahat ng sikreto mananatiling sikreto. Lalo na kung ang isang tao ay naghahangad ng masira kayo ng pamilya mo. Hindi ko alam kung anong tawag sa nararamdaman ko noon. Guilt, excitement, init o baka sabay-sabay. Pero isang bagay lang ang malinaw. May nangyari sa amin ni Ninang. Isang bawal na relasyon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na si inyo, Miss Kay. Ako nga po pala si Dadoy. 30 anyos. Isang construction supervisor. May asawa ako na itago na lang natin sa pangalan na Lori. 29 years old. Kasal kami ng halos 5 taon na. May isa rin kaming anak na 3 taong gulang pa lamang. Housewife si Mrs. Kasi sabi ko sa kanya wag na siyang magtrabaho. Dahil sapat naman sa amin ang sinasahod ko. Hindi naman kami hirap sa pera at may ipon naman ako. Sa totoo lang, isa siyang bank teller noong makilala ko siya. Sexy. Pero ngayon, medyo naging chubby mula nung mga anak. Ganun naman yata talaga ang lahat ng babae. Tumataba kapag nagkakaanak na. Masaya naman ako nung una. Pero ewan ko ba? Siguro dahil sa trabaho ko sa site, sa init ng panahon at madalas pagod, kaya nawalan ako ng gana. Laging mainit ang ulo ko. Lagi ako nagagalit. Nagsasorry naman ako pagkatapos. Pero siguro, hindi sapat yun. Hindi ko naman intensyon. Wala naman akong balak na magkaroon ng ibang babae. Pero wala eh. Bigla na lang nangyari. Nung magkamabutihan kami ni Nel, ang ninang namin sa kasal. Si Ninang Del ay 42 years old. Ninang namin sa kasal ni Lori. Matagal na siyang kaibigan ng biyenan ko. Kaya siya ang isa sa principal sponsor namin. Dalaga pa rin siya hanggang ngayon, kahit may edad na. Pero napakaalaga sa katawan. Napakaputi, makinis, at palaban talagang itsura. May dating na hindi mo basta-basta maaabantihan. Nagsimula ang lahat isang Sabado ng hapon. Birthday ng pamangkin ni Lori. Siyempre inimbitahan niya si Ninang Del. Natural, bilang ninang hindi siya pumalya. Dumating siya suot ang isang fitted na dress na kulay pula. Sa edad niyang yun, hindi mo aakalain na kaya pa niyang magsuot ng ganong kasexy. Hindi bastos classy, malakas ang dating. Habang nagiinuman kami ng mga pinsan at bayaw ko, pasulyap-sulyap ako sa kanya. Nauhuli ko rin siyang nakatingin minsan sa akin. Yung mga tingin ba na parabang may ibig sabihin, pero hindi mo agad makukumpirma. Basta, nung medyo lasing na ang karamihan, lumabas ako para magyosi. Doon ko siya naabutan na nagpapahangin. Dadoy, bungad niya. Mukhang pagod Medyo, Ninang, ang init kasi sa loob tsaka ang daming tao. Ngumiti siya. Ako nga matanda na talaga. Dati kayang-kaya kong makisabay sa ganyan. Ngayon konting ingay lang nahihilo na ako. Tumawa ako. Pero in fairness sa'yo, Ninang, hindi halata sa edad mo. Ang sexy mo nga Napatingin siya sa akin. Talaga, loko ka. Baka naman binobola mo lang ako. Hindi ho seryoso. Sa totoo lang, ikaw nga yung pinaka-sexy sa loob
Tumawa siya pero may kakaiba sa ngiti niya. Parang may kilig pero may paghamon. Aba, baka naman kung saan mapunta tong usapan natin. Kung mapunta, di doon tayo. Sagot ko sabay kindat. Hindi siya sumagot, pero hindi rin niya inalis ang tingin niya. Tumabi siya sa akin. Ang bango niya, amoy imported na pabango. Ramdam ko ng tensyon. May asawa ka na, Dadoy. Mahinang sabi niya. Alam ko, pero hindi naman ibig sabihin nun eh. Bawal lang humanga, di ba? Humahanga lang naman ako sa'yo. Tumingin siya ulit. This time, diretso na sa mata ko. At paano naman kung hindi lang paghangang habol mo? Hindi ako nakasagot agad. Kasi kahit ako, hindi ko alam kung seryoso ba ako o nadadala lang ng pagkakataon. Pero nung lumapit siya ng konti, halos magkadikit na ang braso namin. Tsaka ako lang naramdaman na hindi lang ako ang naapektuhan nung gabing yun. Dumaan ang araw, Miss Kay. Sa messenger kami nagsimulang magkausap, magkamustahan. Paunti-unti lang hanggang sa naging araw-araw na. Simple lang nung mga una. Kumusta ka? Ingat sa trabaho ah, kain ka na. Pero dumalas, nung tumagal, naging late night chats na. Doon ko nalaman na matagal nang walang karelasyon ni Sininang. Natatakot na rin siyang umibig ulit. Pero ramdam ko, gusto niyang may magmahal ulit sa kanya. Isang gabi noon, Miss Kay, nagkataon ho na nag-away kami ng misis ko. Maliit lang na bagay, pero nainis talaga ako. Umalis ako ng bahay at nagpunta sa kanto para magpalamig. Doon ko naisipan na i-message si Ninang Del. Pwede ba akong makitulog sa bahay mo? Hindi kami okay ni Lori eh. Nag-away kami. Sigurado ka ba? Walang ibang tao dito. Ayos lang. Kailangan ko lang mapag-isa. At doon nagsimula ang tuluyan naming pagkakasala. Pagdating ko sa bahay niya, tahimik, malinis, may kakaibang amoy na nakaka-relax. Lavender yata yun. Pasensya ka na kung magulo. Sabi pa niya pero hindi naman totoo. Napakaayos ng bahay niya. Tahimik kaming nagkape. Walang masyadong nagsasalita. Parehong nag-iingat. Pero nung sabay kaming nagtungo sa guest room niya, nagdikit ang balat namin. Walang halik, walang salita. Tumingin lang siya sa akin at ako naman sa kanya. Para bang pareho naming hinihintay kung sino ang unang aatras. Pero walang umatras. Niyakap ko siya. Mahigpit, matagal, walang imikan. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang kamay niyang humawak sa batok ko. At doon nagsimula ang gabing hindi namin makakalimutan. Tama kayo. May nangyari sa amin dahil lang sa mag-aaway kami ni Mrs. Alam ko naman na yun ang dahilan ko, kaya ako nagawa yun. Siyempre, galit ako. Kaya natukso ako. Isang halik na tumagal ng ilang minuto. Hanggang sa parehas na kaming nilukog ng pagnanasa. Napahiga kami sa kama niya. At doon, nangyari ang bawal. Kinabukasan, tahimik lang kami pareho habang nag-aalmusal. Para bang walang nangyari. Pero sa loob, alam naming pareho. Nagkasala kami. Masarap. Totoo. Pero mali. Text and text misis pero hindi ko sinasagot. Ano tayo ngayon? Tanong ko sa kanya. Wala. Di kalimutan natin. Sagot niya. Pero hindi pala ganun kadali. Pagka-uwi ko sa bahay, ang bigat ng dibdib ko. Para bang may batong nakapatong. Nakonsensya ako. Pero sa totoo lang, sa ilalim ng guilt na yun, nandun pa rin yung kiliti, yung masarap, yung matinding alaala nung gabing hindi ko inaasahan. Pagpasok ko sa bahay,
Nadatnan ko si Missy sa may sala. Hindi na siya galit, pero hindi rin siya masaya. Napansin kong namumugto ang mga mata niya. Siguro iniyakan niya ako. Doon ako unang tinamaan. Kasi sa kabila ng lahat, alam kong hinintay niya akong umuwi. Alam kong hindi siya natulog. Pero ako, nag-away lang kami sandali. Bumigay agad ako sa iba. Actually, hindi nga iba. Dahil pinagkakatiwalaan pa siya ng misis ko. Okay ka na ba? Tanong niya. Hindi tumitingin sa akin. Okay na ako. Pasensya na, mainit lang yung ulo. Tsaka pagod. Palusot ko. Alam ko namang kasalanan ko kung bakit siya nagalit. Wala eh. Pagod sa trabaho, kaya mainit lagi ang ulo. At alam ko, hindi ko man sadya pero sa kanya ko nabubunton ang init ng ulo ko. Tumango siya. Walang ibang sinabi. Bumalik na siya sa kwarto at iniwan lang akong nakatayo. Lumipas pa ang mga araw. Akala ko matutuldukan na, pero mali ako. Dahil isang gabi, nag-message si Ninang Del. Okay ka lang ba? Alam mo, naiisip pa rin kita. Napahawak ako sa cellphone. Pinagpapawisan ng palad ko kahit malamig. Hindi ko alam kung tama pa to pero naiisip din kita eh. Reply ko. Ayokong magsinungaling sa'yo, Dadoy. Pero gusto ko pang maulit yun. Hindi ko na tinuloy ang usapan namin. Tumigil ako sa reply. Pero buong gabi, hindi ako nakatulog. At kinabukasan, habang pinapakain ni Lori ang anak namin, ang utak ko, nasa huling gabi nung kasama ko si Ninang Del. Ilang linggo ang lumipas. Isang gabi, bigla akong natawag sa project site ng maaga. Overnight daw kasi kailangang tapusin yung inspection. Sabi ko kay Lori, baka mga 2 araw ako dun. Nag-empake agad ako. Pero hindi ako dumiretso sa site. Ang punta ko, sa bahay ni Del. Pagbukas ko ng pinto, andun siya, nakarobe. Sigurado ka bang kaya mong panindigan to, Dadoy? Tanong niya habang nilalapag ko ang backpack sa upuan. Hindi ko rin alam. Pero isa lang ang sigurado ko ngayon. Gusto kitang makita. Hindi na namin kailangang magsalita pa. Parang alam na ng katawan namin ang kasunod. Mabilis, matindi, at mas mapusok kaysa sa una. Hindi na kami nakapaghintay. Sa sala agad kami bumigay. Matapos, doon naman sa kusina at sa kwarto. Para kaming bagong kasal, nasabik sa isa't isa. Pero pagkatapos noon, hindi agad ako nakaalis. 3 beses pa naming inulit sa iisang gabi. Parang hindi kami nagsawa. Parang may binabawi kami sa mga panahong nagkunwari kaming wala. Kinabukasan, habang nakahiga sa kama niya, bigla niya akong tinanong, Dadoy, may plano ka bang iwan si Lori? Napatingin ako sa kanya. Tahimik lamang ang buong paligid, pero ramdam kong mabigat ang tanong niya. Wala. Ayokong saktan ng asawa ko, pero ayoko rin na itigil to. Tumango lamang siya, pero nakita ko sa mga mata niya na may lungkot, na may sakit, pero tinanggap niya. Pag-uwi ko ng bahay makalipas ang ilang araw, ibang Lori ang sumalubong sa akin. Nakaayos siya, may pa-dinner pa at may sulat sa mesa. Surprise ko yan dapat sa'yo. Anniversary kasi natin bukas, diba? Naisip ko lang na i-celebrate natin kahit advance, sabi niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nakalimutan ko yun ah. Ayos ba, mahal? Tanong niya sabay ngiti. Ngumiti ako ng pilit. Pero ang nasa isip ko, si Ninang. Mula noon, naging mas komplikado ang lahat. Sa umaga, isa akong mabait na asawa. Nagluluto, naglalambing, nag-aalaga ng anak. Pero sa tuwing may pagkakataon, overtime, lakad, seminar, may tagpo kaming dalawa ni Ninang. Sa kotse, sa hotel,
At minsan pa nga sa bahay namin, sa kwarto naming mag-asawa, kapag wala si Mrs., kapag dumadalaw to sa biyanan ko. Hindi ko alam kung mahal ko na ba si Ninang, pero sigurado kung nasanay na ako sa presensya niya, sa katawan niya, sa tahimik niyang pangunawa, sa mga sulyap na walang tanong, walang hiling. Pero kahit ilang beses naming gawin, lagi akong nauuwi sa parehong tanong. Hanggang kailan ko kayang itago to? Isang gabi habang nasa bahay kami ni Ninang, nag-ring ang cellphone ko. Si Lori. Hinahanap ako. Hindi ko sinagot agad pero may kaba. Sumunod ang mensahe niya na, "Mahal, nasan ka ba?" Nagtanong na ako kung kani-kanino. Kahit kay Ninang nagtanong na ako kung nakita ka niya. Pero sabi niya wala daw siyang idea. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi mo kasi sinasagot yung tawag ko eh. Napalingon ako sa katabi ko. Pareho kaming natahimik. Sinungaling ka pala. Sabi ko sa kanya ng pabiro. Ngumiti siya. Para sa'yo naman yun eh. Pero sa totoo lang, nakonsensya ako. Naawa ako sa asawa ko. Gaano kalayo pa kaya ang kaya naming gawing kasinungalingan sa misis ko? Simula nung gabing yun, yung nagsinungaling si Ninang Del kay Lori, parang may nagbago. Oo, madalas pa rin ang tagpo namin. Pero sa likod ng sarap, may unti-unting takot na sumisiksik sa utak ko. Takot na baka mahuli, takot na baka masanay, at takot na baka sa huli, ako pa ang mawalan. Pero si Ninang, lalong naging palaban. Para bang mas ginanahan siya sa tuwing mas mahirap ang sitwasyon namin. Para bang habang ako'y kinakabahan, siya naman ay lalong na-excite. Isang gabi sa bahay niya, nagkukwentuhan kami habang nakakumot. Pawisan pa ang likod ko, pero malamig ang boses niya. Dadoy, sa lahat ng lalaking dumaan sa buhay ko, ikaw lang ang sumira sa panata kung di na ulit ako magmamahal. Napatingin ako sa kanya. Huwag mo ang sabihing, minahal mo na ako sa ikli ng panahon na yun. Mahal kita. Tama ka. Mahal kita sa ikli ng panahon na yun. Wala akong naisagot kasi totoo man o hindi ko yun kayang bayaran. Dahil hindi ko naman siya kayang panindigan. Kahit paanong init ng katawan, iba pa rin kapag damdamin na ang pinag-uusapan. Isang linggo pagkatapos, si Lori biglang nagaya ng date. First time ulit naming makalabas bilang mag-asawa pagkatapos ng matagal na panahon. Iniwan muna namin ang anak namin sa aking biyanan. Kumain kami sa paborito naming kainan, nanood ng sine. At bago kami umuwi, bumili pa siya ng regalo para sa akin. Wala lang daw, gusto lang niya akong pasayahin. Sabi niya habang nakangiti. Kaya nung gabi na yon, habang nasa kama kaming dalawa, niyakap ko siya ng mahigpit. Tumulo pa nga ang luha ko. Dahil habang nilalambing ko siya, naiisip ko kung paano ko siya niloloko. Pero isang tawag ang bumasag sa katahimikan namin. Si Ninang Del. Hindi ko yun sinagot, pero sunod-sunod ang message niya. Nasa ospital ako ngayon. Hinimatay ako kanina, high blood daw, at wala akong kasama. Napatayo agad ako mula sa kama. Bakit mahal? Tanong ni Mrs. Si Chong Romy. Na-aksidente daw sa site. Kailangan daw niya ako. Wala na akong maisip na mas magandang palusot. Agad akong umalis, kahit ramdam kong hindi kumbinsido ang asawa ko. Pagdating ko sa ospital, nandun si Ninang Del. Nakaupo sa wheelchair pero ngumiti pa rin paglapit ko. Akala ko talaga di ka na darating. Sabi niya, bakit mo kasi ako tinawagan? Tanong ko na may halatang pagkainis. Ikaw lang yung naiisip ko sa lahat ng pagkakataon eh. Doon ko unang nakita ang panganib.
Hindi lang pala ito simpleng lihim. Hindi lang siya kabit. Hindi lang katawan ko ang hinahanap niya sa akin. Ako mismo, ang buo kong pagkatao. Walang kahati, hindi patago. At ako, alam kong hindi ko yun maibibigay sa kanya. Kinabukasan habang nasa trabaho ako, tumawag ang asawa kong si Lori. Bakit? Tanong ko na medyo ninenervyos pa. Wala ka raw sa ospital kagabi, Dadoy. Para akong binagsakan ng langit at lupa. At saan mo naman nakuha yung impormasyon na yan? Tumawag ako sa site mo. Wala naman daw nangyaring aksidente. Hindi ako nakasagot, Miss Key. Biglang tumulo ang pawis ko kahit malamig sa loob ng opisina. Kinagabihan, hindi muna ako umuwi. Tumambay muna ako sa isang tahimik na lugar. Nagpalipas ng oras. Walang alak, walang sigarilyo. Ako lang at ang konsensya ko. Alam kong papunta na ito sa puntong wala nang atrasan. Alam ko, malapit na. Nagdududa na ang asawa ko. Hindi ko na kayang pagkasyahin sa dalawang mundo ang sarili ko. Pagka-uwi ko kinabukasan, tulog pa si Lori. Pero may sulat sa mesa. Ayokong malaman mula sa ibang tao. Ayokong magtanong. Pero sana, marunong kang magsabi. Bago ko marinig sa iba, sabihin mo na sa akin. Dahil mas masakit kung malalaman ko pa sa ibang tao. Yun lang. Pero sapat na para manginig ako. Doon ko lang naisip, hindi habang buhay ang sikreto ay sikreto. Lalo na kung may isang taong sobrang mahal ka at kayang ipaglaban ka. At isa pang taong kayang sirain ka para lang mapa sa kanya ka. Matapos kong mabasa ang sulat ni Lori, halos hindi na ako mapakali. Parang biglang sumikip ang mundo. Tahimik ang bahay, pero ang ingay ng utak ko. Lahat ng alaala ni Ninang Del, mula sa una naming tagpo hanggang sa mga kasinungalingan kong sinabi sa asawa ko, bumalik lahat. Parang pelikula na walang pause. Umupo ako sa gilid ng kama. Nakatalikod si Lori. Tulog pa rin. O baka nga, nagkukunwaring tulog lang. Gusto ko siyang yakapin, humingi ng tawad, pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Kinahapunan, hinarap ko si Del. Pumunta ako sa bahay niya. Pagbukas niya ng pinto, ngumiti agad siya na para bang walang mali. Niyakap pa niya ako, pero hindi ko na siya ginantihan. Anong problema? Tanong niya agad. Ramdam ko ang pagbabago. Alam na ni Lori. Nakakahalata na siya. Diretsyong sagot ko. Nagiba ang mukha niya, pero hindi natakot, kundi tila natuwa pa. Di okay. Di kaya mo na siyang iwan. Tanong niya agad, diretso sa punto. Napailing ako. Del, hindi ito usapan ng iwanan. Alam mong bali itong ginagawa natin. At hindi ko na kayang ipagpatuloy pa to. Napangisi siya. So ano to? Break up? Matapos kong maibigay lahat sa'yo? Del, hindi mo naman ako pagmamayari, di ba? Doon siya natahimik. Pero hindi siya nagalit. Ngumiti siya ng matalim. Okay. Sige, Dadoy. Pero tandaan mo to. Kapag hindi mo ako pinili, ako mismo ang magsasabi sa asawa mo lahat. Lahat-lahat. Sasabihin ko. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Umupo ako sa terrace habang nagkakape. Si Lori lumabas, tahimik lang, naupo rin sa tabi ko. Walang imika ng ilang minuto. Ano? Tama ba ako? May iba ka na. Pero mas tama ba ang kutob ko na sininang ang babae mo? Tama ba ako? Tanong niya sa wakas. Napapikit ako.
Gusto ko sanang magsinungaling pero ayoko na. Sorry. Mahina akong sagot. Hindi siya sumigaw. Umiyak lang siya ng tahimik. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pighati. Yung klase ng sakit na hindi kailangan ng drama para maramdaman mong winasak mo ang mundo ng isang taong minahal ka ng buo. Lumipas ang 2 araw. Hindi na niya ako kinausap. Pero nandun pa rin siya. Inaalagaan ako, pinagluluto, tinatanong kung may kailangan ako. Pero parang wala na. Ramdam kong iba na. Hanggang isang gabi, habang nasa lababo siya, lumapit ako. Lori, kung kaya mo pa akong patawarin, handa akong itigil lahat. Hindi na mauulit. Pangako. Ngumiti siya. Hindi ako ganun kababaw para magpatawad agad. Pero dahil may anak tayo, kaya ako nagtitiis at binibigyan ka ng pagkakataon. Tumango ako. Alam kong hindi madaling panindigan, pero sisimulan ko. Ilang linggo ang lumipas. Hindi ko na kinontak si Ninang Del. Binlock ko sa lahat ng apps. Iba na ang uwi ko. Iba na ang routine ko. Diretso na ako ng bahay. Wala nang overtime, wala nang palusot. Dahan-dahan bumabalik kami sa dati. Unti-unti, pero ramdam ko pa rin may pagbabago. Alam ko na tapos na yung gulo. Pero isang hapon, habang nasa trabaho ko, biglang nag-text si Lori. Gusto mo bang malaman kung nasan ako ngayon? Kasama ko si Ninang Del. Parang bigla akong binagsakan ng semento. Tumawag ako agad, pero hindi sinagot ni Lori. Sunod-sunod yung text na pinadala ko sa kanya. Anong ginagawa mo sa kanya? Wala akong ginagawa ulit, Lori. Maniwala ka, nagbago na ako. Ilang minuto pa, biglang may tumawag. Si Ninang Del. Pagsagot ko, agad niyang sinabi na, hindi mo dapat ako iniwan, Dadoy. Parehas lang tayong may kasalanan. Nanginginig ang boses ko. Ano bang ginagawa mo? Wala pa. Pero baka pag di mo ako sinundo ngayon, may mangyari. Tumakbo ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang sabi niya, sa isang lumang restaurant daw sila nagkita. Pagdating ko roon, andun silang dalawa, magkaharap. Si Ninang kalmado, pero ang asawa ko, nakakunot ang noo. Matalim ang tingin. Hawak ang bag niya na parang anytime aalis na. Paglapit ko, tumayo na si Lori agad. Ayos na ako. Narinig ko na ang gusto kong marinig. Sabi niya, alam mo bang, muntik na akong maniwala na ikaw yung biktima? Sabi niya sa akin. Pag-alis niya, naiwan kaming dalawa ni Ninang. Tumingin to sa akin. Sige na. Ako na ang masama. Ako na ang lahat. Pero wag mong kalimutan, Dadoy. Minahal lang kita. Nung gabing yun, tuluyan kong naramdaman ang kabuuang epekto ng kasalanang ginawa ko. Hindi lang pala katawan ang pwedeng sirain ng tukso, pati puso, tiwala, at ang kinabukasan mo. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi pa ito ang katapusan. Pag-uwi ko galing sa pagkikita nila Lori at Ninang, pakiramdam ko wala nang natira sa akin. Umiikot lang ako sa loob ng bahay, parang asong ulol na hindi alam kung saan pupunta. Sa labas maaliwalas ang panahon, pero sa loob ko parang may bagyo. Gulo, guilt at galit para sa sarili ko, pati na rin kay Ninang sa pagsira niya sa akin. Hindi ko alam kung anong sinabi niya kay Lori. Bastang alam ko lang, may sinira siya at ako ang nagtulak sa kanya para gawin yon. Kinabukasan, sinundo ko si Lori sa bahay ng nanay niya. Ayaw pa niya akong kausapin, pero pumayag siyang makipagkita sa isang public place. Sa simbahan, tahimik lang, walang masyadong tao. Saksi ang Diyos sa pag-uusap naming dalawa.
Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Bungad niya habang nakaupo kami sa isang sulok. Pero gusto kong humingi ng tawad, Lori. Hindi ko alam kung sapat pero totoo to. Huminga siya ng malalim. Alam mo yung sabi ni Ninang? Minahal ka raw niya. Na ikaw lang daw yung lalaking nakapagparamdam ulit sa kanya ng halaga. Hindi ako sumagot. Tapos tinanong ko siya kung anong ginawa niya para mapasayo siya. Alam mo ba yung sagot niya? Napalingon ako. Lahat kakayanin niya, kahit maging kabit pa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lori. Ganon pala kalakas yung karisma mo sa kanya, Dadoy. Pero alam mo, hindi ko na kaya. Lori, please. Ayusin naman natin to. Hindi na yun mauulit. Sinusumpa ko. Umiling siya. Hindi mo kailangang mangako, Dadoy. Hindi ko kailangan ng mga salita mo. Gusto kong makita yan sa gawa mo. Wika niya at iniwan niya ako. Pag-uwi ko ng bahay, wala nang gamit nila ng anak ko. Napakalungkot. Napakasakit. Ngayon, anong gagawin ko? Alam kong mali ako at pinagsisisihan ko yung mga ginawa ko. Pero paano ko ba aayusin? Paano ko ba ulit bubuuin ang pamilya ko? At paano ko aalisin sa buhay ko si Ninang Del? Sana'y mabigyan niyo ho ako ng payo. Lubos na umaasa, Dadoy.